Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pasensya na po ha, talagang nakalang talaga ang ating pag-upload. Marami po nangyari sa atin sa Pilipinas. Diretso na po tayo dito, magmula dito kay Master Sergeant Cutesa sa Blue Ribbon hearing. Dating Congressman Saldico at dito si Bongbong Marcos at Aimee Marcos. Ito po mga kababayan dito sa Blue Ribbon hearing na wala naman talaga. Doon pinagmamalaki itong si Lacson na mayroon daw siya malaking tao. Ilang linggo pa lang o ilang parang bago dumating ang November 4, pagbabalik ng Blue Ribbon hearing mga kababayan, ang lagi na labas itong si Lacson. Banat pa rin ang banat kay Master Sergeant Cutesa, di ba? Talagang gusto niyang kumbaga i-discredit siya. Meron daw siyang malaking tao. Ito daw pong malaking tao, itong special na tao na to ay marami daw pong alam ito at ito daw pong tao na to ay magbibigay ng liwanag sa lahat. Nasaan? Iimbitahan daw yung 17 na congressman na binanggit ng Diskaya. Nasaan? 'Di ba? Alam mo, Lacson, lagi mo sinasabi ng iba, sabi ni Gutesa noon, ganito, wala, di ba? Sabi ni Defensor noon, nandoon sa army si Gutesa, wala naman. Hanggang kailan itong kasinungalingan? Tanda mo, Marco, Lacson? Ikaw, nasaan yung 67 na congressman na congressman na mayroong sangkot sa anomalya? Nasaan sila? 67 yun, na-memorize na natin yun eh. Nasaan? Tapos yung special person mo, nasaan din? 'Di ba? Pero ang galing-galing mo na i-discredit si Master Sergeant Cutesa. Ayan. According kay dating Congressman Defensor, nakadetain siya. Hawak na nila. Kumbaga, napabaliktad na nila na video pa. Bakit sabi ni dating Congressman Defensor, bakit hawak pa nila? Yung sinasabi nila, illegally detained na raw ang nangyayari dito. Pakawalan daw ninyo at wala namang kinalaman yung tao. Di ba? Gusto lamang tumulong. Sino po bang nag-hold sa kanya? Di ba? Tuloy maiisip natin mga kababayan. Di ba? Anong sinasabi nito ni dating Congressman Saldico? Sinong pinaratangan? Si Marcos. Di ba? Si Marcos ang pinaratangan. 100 billion insertion? Aba, ang daming naglabasan, mga kababayan. Ang daming mga defenders si Marcos. Bakit daw hindi sa NEP? Bakit para sa BICAM? Bakit mo naman ilalagay sa NEP yan? Diretso sa'yo yan. Sa BICAM, walang kinalaman doon si Marcos. Di ba? Nandun ba si Marcos? Sa ng BICAM? Isa pa mga kababayan, sabi nga ni dating Congressman Defensor, doon sa small committee, wala rin. Sila na rin. 5 nga lang sila, di ba? Sino nung nasa small committee? Si Saldico. Si Libanan ba yun? Si Stella Kimbo. Sino pa? Dalipi ba yun? Basta 4 sila. Party list pa nga yung isa. Ano bang nangyayari? Baka nakalimutan yung mga kababayan, yung small committee na hindi nila mahanap-hanap ang record ng small committee. Hindi kaya nandoon yun? Bakit hindi sa NEP? Bakit kailangan sa BICAM pa? Diba? So, bakit hindi mahanap yung small committee report, mga kababayan? Sino bang naghahanap nun? Di ba si Toby Tiangco? Biro mo. Pagkatapos makikita mo dun yung date, di ba? 100 billion daw, 25%. 25% daw ang 100 billion and 25 billion. Yun ang napunta kay Marcos. Depensa kayo ng depensa. Imbis na imbestigahan ninyo.
Nag-judge na kayo. 'Di ba? Pera ng bayan ito, hindi ito ninyo pera na kayo na lang ang magdi-decide na hindi mangyayari yan. Kasi si Bongbong Marcos yan. Really? Hindi nyo nakalimutan nyo na ba na ang tatay niyan ay si Marcos Senior? 'Di ba? Nakalimutan nyo na ba? Hindi ba masahol pa nga siya sa tatay niya ang sinasabi ng karamihan? Pagkatapos itong si dating Congressman Saldico, talagang meron na raw gustong talagang gorgorin siya. Imposible ba yun? Sino yung nawalan ng buhay sa Sorsogon? Di ba? Wala kayong tumulong sa kanya. O bakit niya ginawa? Bakit niya kinuha ang kanyang ang buhay, sarili niyang buhay? Anong reason? Si Saldico, meron daw kikitil sa buhay niya. Is that impossible? Sa laki ng mess na ginawa nila sa bayan? Noon, hirap na hirap sila mga kababayan. Ang dami nilang mga excuses na hindi mapauwi si Saldico, na hindi alam kung nasaan, na hindi makansela ang passport, na hindi. Pagkatapos ng ituro si Marcos, nagsumbong kay Interpol. Agad mapapauwi. Si Boying naman, sisiguraduhin kumbaga ang kanyang kaligtasan. Talaga lang po. Ito naman si Amy Marcos. Diyan sa INC. Di ba? Rally. Kinumpirma mga kababayan, yung matagal na nating iniisip, matagal na nating pinaghihinalaan, dahil nung una pa, sinabi na po ni Tatay Digong yan, na siya ay gumagamit. Diba? Sinabi na po niya yan. Pangalawa, nung nanalo na siya, sinabi pa rin uli ni Tatay Digong yan, mayroon tayong bangag na presidente. Sinabi niya po yan. Sinabi na rin, marami tayong naririnig na yan ay si Bongbong Marcos nasa listahan noon. Sinabi rin po ni Tatay Digong yan, ni former President Duterte yan. Di ba? Si Tatay Digong din po ang nagsabi doon sa BICAM na mangyayari dyan para mambinigyan ng blankong tseke, galit sila. Di ba? Si Tatay Digong, former president pa rin yan. May intel pa rin yan. Anyway, balik tayo doon sa illegal na gamot. Okay, nakita na. Sinabi na. Nasa listahan yan. Kinumpirma din. Yung matagal na rin na umuugong-ugong na pinakiusapan ni Senator Amy si Tatay Digong. Di ba? Sinabi niya, nakita na sigurado ninyo. Hindi na natin kailangan ipakita yung video dahil kalat na kalat Na sinabi niya kay Tatay Digong na ang sabi daw po ng mga pulis ay unahin yung mga pusher kaysa user. Di ba? Kaya nakaligtas si Bongbong. Di ba? Now mga kababayan, ayan na. Sinabi nga ni Amy na talagang alam na ng kanyang pamilya ang kanyang ugali ni Bongbong Junior. Gumagamit talaga siya ng illegal na gamot. Di ba sinabi niya, kaya nga, sabi niya, pakasalan mo na yan si Lisa. Akala niya, magiging, stable na ang buhay. Maayos na. Kaya lang, ang problema, pareho pala sila. Paano na? At, nasabi pa niya, pati anak. At ang ayaw pala, lalo ni Senator Marcos, ay pati sa kanyang mga anak, ino-offer na rin.
So wala na siguro matakbuhan, magawa si Aimee, no matter how much na mahal niya yung kapatid niya, kailangan isang bulat na sa madla kasi marami na pong ano sa kanya, marami ng, uy, ano ba nangyari dito? Marami na po mga kababayan na humihiling na sabihin mo na, Senator Aimee, na ang iyong kapatid ay gumagamit. 'Di ba? Matagal na pong sinasabing pinagtatakpan mo ang kapatid mo. Sabihin mo na ang totoo. Ayan. Sinabi na nga po ang totoo. Now, ang tanong ko po, hanggang kailan natin ito titiisin? Papayag po ba tayo na unang-una inakusahan na siya na nag-insert siya ng 100 billion project at 25% sa kanya? Di ba? Now, inamin ng kapatid niya na talagang gumagamit siya. Ang kanyang mga desisyon ay talaga namang hindi kapani-paniwala. Katulad ng ginawa niya, pinabayaan niya na ang pulis 3,000 ipinaatake ang simbahan ng KOJC. Tama po ba yan? Nang hinahanap mo isang tao, ang dala-dala mong warrant of arrest ay para sa isang babae. Tapos ang hinahanap mo pala ay pumasok ka doon na wala ka naman tamang warrant of arrest. Ayos lang? Kinonsinti pa? Yung ginawa kay Tatay Digong, isa kang presidente. Dapat kang mag-protect sa sarili mong citizen. Gagawin mo? I-surrender mo? Yung mga desisyon po niya ay napakalayo sa dapat gawin ng isang presidente. Pero mo, pinabayaan din po niya ni Marcos na balabalasahin ang security detail ni VP Sara. Pinabayaan niya. Di ba? Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsalita nung nagsasabi na si VP Sara na anong ginagawa ninyo sa bahay ko at kinikasing ninyo ang bahay ko. Hindi man din nagsalita itong si Marcos. Anong klaseng presidente ka? Vice President mo yan eh. Pero hindi mo sinasabihan yung mga aliporas mo? Pinapabayaan mo ng ganyan? Ikaw ba nag-utos niyan? Ba't ginawa nila yon? Di ba? Pinapa-impeach si VP Sara. Pina-impeach si VP Sara. Dahil sa 125 million, nasa iyo naman ang galing. Matagal na natin sinasabi yan. Ikaw, parang ginawa ninyo. Sinet up ninyo si VP Sara. Sa inyo galing yan, sa iyo. Noon pa natin sinasabi yan. Bakit? Si Vice President ang tatanungin ninyo. Diyan sa confidential fund. Sino ba nagbigay dyan? Di si Marcos. Huhugutin ba ni VP Sara yan mag-isa? Kayong mga dilawan kayo? Naniniwala kayo na si VP Sara ang humugot ng 125 million na yan? Hindi nyo naiintindihan ang salitang confidential fund? Di ba? Yun ang problema ninyo. Ang problema ninyo kasi, yan po, tapos na tayo dyan ha. Saldico, inakusahan itong si Marcos. Si Saldico, parang mayroong gustong gumorgor na sa kanya. Kaya gusto niya, hoping na hindi siya muna magorgor, sana sabi niya, sana hindi ako mapatay bago ko masabi sa inyo lahat. Pati yung kanyang page, hindi mo makita. Anong klase yan? Bakit? Nasaan ba tayo? Nasa demokrasya pa ba tayo? Ayaw ninyong malaman ng taong bayan. Bakit? Ang sasabihin ni Congressman Saldico. Bakit? Pera nyo ba yung ninakaw? Ha? Administrasyon? Pera ng mamamayang Pilipino lahat. Milyones.
Ayan, mga kababayan, anong gagawin natin? Susundin pa rin ba? Diba? Either, binibigyan ka na, Marcos, ng pagkakasabi ng kapatid mo, umuwi na tayo. Ibig sabihin, magpagamot ka na. Para hindi naman magasgas ng husto ang ating bansa. Magpagamot ka. Ang sinabi ko noon, mga kababayan, mahihirapan talaga ito si Bongbong. Kaya nga palagay ko hindi niya sinasagot yung noon long time ago pa, magpa-hair follicle test. Hindi niya magagampanan yan, hindi niya masasagot yan kasi mukhang hindi niya kayang magtagal ng 3 buwan na hindi gagamit. At doon po naman kay Master Sergeant Cutesa, kung sino man po ang humahawak sa inyo, ano naman po ang kasalanan niyan? Bakit pati pamilya ay napipirwisyo na rin? Palabasin niyo na po. Pakawalan niyo po yung taong nagtumutulong lamang. Kung hindi po ninyo pakakawalan, kayo rin po ang parang may kasalanan na kung bakit tuloy-tuloy ang korupsyon sa ating bansa. Tumulong naman po kayo. Wag po naman sana ninyong yung susundin ang order nga po na mali. Yung mga kababayan. Ngayon po, alam natin din. Tapos na tayo dyan. Di natin alam. Ano na ngayon? Alam natin na pagbintangan na si Marcos na at sabi pa, kumpleto po sa document itong si Saldico. Kaya siguro, kaya ikaw Saldico, kahit marami kang ginawa, dahil galit din ako sa iyo sa ginawa mong kadadakdak rin kay VP Sara, buhay pa rin po ang pinangangalagaan. Iisa lang po yan. Iisa lang ang buhay. Ang pera nahahanap, pero ang buhay hindi na. Kaya sa isip ko lang, mag-ingat ka dahil ang laki ng iyong binitiwan. Diba? Pero kung maiintindihan naman po yan, mag-imbestiga kayo ng maayos. Kaya ikaw, Dizon din, sasabihin mo, bakit ka magiging, involved dyan? Ay siya ang nagpasabog nitong korupsyon. Ginamit na rin ni Yusik Girl. Ginamit na rin niya yan. Huwag po kayo magsasabay-sabay. Kaya sabi nga ng Iglesia ni Cristo, halata kayo. Tatakipan kayo eh. Huwag niyong kalabanin ng taong bayan. Dizon. Halata kayo. Tapos Duterte, ito, sino pa? Totoo ba sinabi mo yung Soto? Na ang nasa likod nito ay Duterte. Pag hindi mo napatunayan yan, sinungaling ka rin, Soto. Soto, kung totoong sinabi mo yan at hindi mo kami mapakitaan ng ebidensya na Duterte ang nasa likod nito, isa kang sinungaling na senador. Diba? O ito rin mga nagsasabi, sinong makikinabang nito? Duterte. O sinong nakinabang naman ang ginawa ninyo kay PRRD? Sino? Sinong nakinabang? Pagpapa-impeach dito, sinong gusto niyo makinabang? Si Martin, kayo lahat. Bakit kayo parang nag-hysterical dahil nagpalabas ng ganyan si Congressman Saldico? Ayaw namin maging presidente itong si Duterte. Si Sara, bla bla bla, maghihirap ang ating bayan. Ang maghihirap lamang po, pag naging presidente, si VP Sara ay yung mga lintek na mga kriminal, yung mga magnanakaw at yung mga hinayupak na kalaban ng bayan. At yung gusto lang, nakaw-nakaw lang. Tapik-tapik lang, kamay-kamay lang tayo. Pari-pareho naman tayo magnanakaw eh. Yun po ang mahihirapan. At kayong mga dilawan kayo, ang ugali ninyo, kitang-kita na ngayon. Unang-una, sinuka nyo ng gusto itong mga Marcos. Sinuka nyo ng gusto. Sinabi nyo na, diktador, mamamatay, human rights violator, di ba? Magnanakaw. Sinipa nyo.
Halos ilang dekada ninyong kinamuhian. Ni ayaw ninyong ipalibing ang kanyang ama sa libingan ng bayani. Halos gusto pa ninyong ipahukay. Si Dilima, nagsampa pa para i-reconsider daw ng MR na huwag ipalibing si Marcos Sr. sa mga bayani, libingan ng bayani. Pagkatapos habang tumatakbo si Marcos ng kandidato bilang isang presidente, eto na, nagsunod-sunod na. Nagsunod-sunod na, halos 5 disqualification cases ipinapile ng mga hinayupak na anti-Marcos kuno. Sunod-sunod yan, 5 or 6. Ayaw talaga nila. Halos araw-araw dinadala nila. Yung magbayad ka ng utang mo, magbayad ka ng utang mo, magnanakaw, ay magbayad ka ng utang mo, magbayad ka. Di ba? Ano na? Nung manalo na, akapan kayo. Anong tawag sa inyo? Mga hinayupak. Mga two faces kayo. Ngayon, itong sinusuportahan ninyo. Anti-corruption kayo, pero wag-awag ninyong pag-resignin si Bongbong Marcos. Sa totoo lang, mga dilawan, kayo, wala kayong pakialam kung ano mang mangyari sa bansa. So don't think na makabayan kayo. Wala kayong pakialam. Nakawin nyo ng nakawin yan, basta kami nandito. Basta wag lang Duterte, ha. Di bali ng bahain kayo ng bahain. Sige lang, maglagay kayo ng mga project nyo dyan. Kahit hindi ninyo to pa rin, tahimik lang kami. Basta dito lang kami. Basta wag lang Duterte, ha. Hindi bali magkandalunod na, mamatay more than 200. Tahimik pa rin tayo. Basta nandito lang kami. Basta wag lang Duterte. Hindi po ba? Kaya kayong mga dilawan kayo, wala kayong prinsipyo. You are not for the Filipino people. Hindi kayo para sa bayan. Kaya tumigil na kayo. Anong pinagngangawa ninyo? Ayaw ninyo sa Vice President? Anong napatunayan ninyo sa buhay ninyo? Simula nang nandiyan kayo sa gobyerno. Wala. Mga kababayan natin, nandun pa rin. Mga bahay nila, hindi pa rin mapaayos. Anong hitsura ng inyong mga bansa, ng inyong mga baryo, ng inyong mga provinces? Nakita ninyo ang Davao City? Yan ang pangarap ng taong bayan. Pangarap na pwedeng mangyari. Wag lang kayong papasok. Kaya magdi-hysterical kayo dahil ito na. Lumalabas na mayroong anomalya. At nandoon sa Malacanang ang nangunguna. Ang gusto ng hari, hindi mababali. Wala kayong pakialam sa bansa natin, kahit tigilan nyo kami, nagngangaw-ngaw kayo. Makabayan kuno. So ito po mga kababayan, muntik ko na makalimutan. Papakita ko po sa inyo ang sinabi ni dating congressman Defensor. Very short lang. Go, sir. Bakit mo ayaw? Tin pa po si Orly Guteza sa Senate inquiry. Alam mo, Boss Dada, yan ang aking panawagin eh. Nung nagsalita si Saldico nung unang confession, akala ko papakawalan si Guteza. To be honest, Boss Dada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Diba? Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, ang nangyayari po ngayon, ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Guteza. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Guteza. Huwag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan, walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Buti ka si Saldico. Bilyon-bilyon yung pera. Yung mga contractor, nakita nyo yung mga kotse, yung mga
pagmamayari nila, grabe, bilyunan. Diba? Itong taong to, nakita lang naman niya, binaha sila eh. Nasabi niya, ito pala yung dinideliver namin pera. Hindi, Boss Dada, yun ang aking apila. Kung sino man may hawak sa kanya, please, pakawalan niyo, wala namang alam yung tao. Yung statement ng ating mahal na Pangulo patungkol dito sa mga akusasyon ni Zaldico, sinasabi niya na Mahal na nakikita naman Pangulo. daw sa lifestyle ni Zaldico na siya mag-isa ang gumawa Sorry. nitong karumal-dumal na krimen na to sa bayan. Naniniwala po ba kayo ron? 3 taon, Chairman ng Appropriations. Di ba dapat alam mo yun dahil budget chairman mo siya eh. Correct. Nakikita mo yung tatakbo ng pondo, di ba dahil ikaw yung nagsasabit ng pondo. Tapos yung sinasabi sa Zaldico, nagpasok sa bicameral committee, nagkaroon ng insertion. Sabi lang, bakit kailangan insert? Pondo naman ng presidente yun. Kasi pagka bicam, hindi na pinapakalaman ng mga congressman tsaka senador. Doon na lang ang singitan yun sa maliit na komite. 3 taon pinabayaan nyo, tapos ngayon sasabihin nyo, kalaban nyo, magnanakaw. Mukhang walang maniniwala dyan. Para bang Boss Dada Ayan. sindikato kayo, akyat bahay, 5 kayo, nakaw kayo ng nakaw. Nung nagtapat na yun, sasabihin nyo, hindi, yan, siya lang ang magnanakaw. Grupo ho kayo, tagal nyo magkakasama. Yan mga kababayan, meron ba ako pakitang isang video sa inyo? Ito po ay parang sinasabi na, ano ba yun? Nasulat ko yun eh. Parang may Remulla, ano ba yung tawag doon? Power move daw po ng Remulla yung talaga dito sa Justice Acting Secretary Frederick Vida. Ito po mga kababayan. Kasi 'di ba nag-resign na itong si E.S. Bersamin. Bago pa po mag-resign niya, napabalita na po yan na talagang magkakaroon nga po ng balasahan. At that time, ito pong na to ay pass na noong pang last week. Hindi nga lang talaga ako makapag-upload. Na ang sinasabi dito ay si Remulla daw po at itong si A.S. Bersamin ay nagkaroon daw ng tunggalian. Kung ano man tunggalian yan, hindi naman po idiniretso. Pero kung makikita po ninyo, sabi nila parang power play ng Remulla itong talaga dito sa DOJ. Merong acting DOJ secretary dyan, di ba? Pakinggan po natin ito. At siyempre si Pangandaman nag-resign na rin. So, at hindi ba si E.S. Bersamin na-mention din nitong si dating Yusek Bernardo. Ang hindi ko lang po maintindihan, hindi ba minention din niya si Binay? Ewan ko po kung na-mention uli. Ito yung isa na gusto kong ipakita sa inyo. Talaga pong sa isip ko nga ay talagang meron talagang naghahari na hindi na kayang makontrol nitong si Marcos Jr. Ito po ito. Naalala nyo si Torre natanggal. Sinong kaano nun? Remulla. Tila hindi lang sa BIR ang balasahan. May power play daw kasing nangyayari sa gabinete. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natuloy ang paglipat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Department of Transportation dahil kung mangyayari ito, Remember po ito last week pa bago po nag-alisan nga itong sila Bersamin at saka si Amina. bitiw umano sa pwesto si Public Works Secretary Vince Dizon ayon sa source ng Billionaire News Channel. Paliwanag ng source, wala talagang gustong umupo sa DPWH at DOTR ang napupuso ang ahensya ni Dizon. Kung sisibakin daw si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bababa si Dizon sa pinaka-kontrobersyal na ahensya ng pamahalaan. Ayon sa source, isa rin si Dizon sa 5 pangalan na lumilitaw ngayong umiingay muli ang balitang papalitan si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kahanay
nito sina Finance Secretary Ralph Recto, former Aquino Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa, Commission on Audit Chief Gamaliel Cordoba at Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo. Matatandaan na nang sumalang sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nabanggit ang Office of the Executive Secretary sa umano'y paghingi ng kickback ni DepEd Undersecretary Trigev Olivar ng 15% cut mula sa isang 2.85 billion worth of infrastructure projects. Agad naman itong itinanggi ni Bersamin. May tunggalian din daw sa pagitan ni Bersamin at ng mga Remulla. Sa ngayon, tumatayong ombudsman si Jesus Crispin Remulla. Kalihim naman ng Department of Interior and Local Government si John Vic at miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR si Gilbert Remulla. Not to mention, anak niya, congressman. So, nandyan sila lahat. Puro mga Remulla na. Kaya ang pagkakatalaga kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, tila power move ng mga Remulla. Dahil kung titingnan daw, hawak ng mga Remulla ang Ombudsman, Department of Justice, DILG at PAGCOR. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel.